Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Yo class! Ready na ba kayo sa throwback trip natin? Today, let's vibe with one of the OG ancient cities, ang kabihasnang Indus. Advanced sila, organized, at sobrang linis. Parang city goals ng ancient times. So tara, explore natin kung bakit sila iconic sa history. Sa talakayang ito, ay mas makikilala natin ang kabihas ng Indus at ang mga ambag nila sa kasaysayan. Kaya, focus tayo. Ito ang goals natin today. Okay class, please repeat after me. Kasanayang pampagkatuto. Nasusuri ang kalagayang heograpikal ng mga sinaunang kabihasnan sa Asya at iba pang bahagi ng daigdig. Mga layunin. A. Na ipapaliwanag ng mga mag-aaral ang kalagayang heograpikal ng kabihas ng Indus at ang epekto nito sa pag-unlad ng kanilang pamumuhay. B. Na ipapakita ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng likas na yaman at kapaligiran sa pagkakaroon ng maunlad na kabihasnan noon at ngayon, at naipapakita ang respeto sa mga pamana ng kabihasnang Indus. C. Nakakalikha ang mga mag-aaral ng malikhaing presentasyon, halimbawa, poster, brochure, or digital collage na nagpapakita ng ugnayan ng heograpiya at pamumuhay sa kabihas ng Indus. So, balikan muna natin ang ating mga napag-aralan. It's review time. I-level up mo na yan. Okay class, dumako na tayo sa susunod na hamon ng ating Contribunos. Tingnan mabuti ang larawan sa screen. Ano sa iyong palagay ang naging papel ng mga ilog na ito sa pag-usbong ng mga sinaunang kabihasnan? Sagutin ito sa loob ng 3 hanggang 5 pangungusap. At huwag kalimutang maging mapanuri at makabago sa pag-iisip. Kapag handa ka na, itaas lang ang iyong kamay at ihanda ang iyong sagot. Let's go, History Heroes! Ihanda na ang inyong utak at lapis dahil susubukan natin kung gaano ka-solid ang naaalala ninyo. No pressure! Chill lang tayo, pero dapat focus. Kaya naman, game na besh, simulan natin to. Let's play! Salita-salita. Sino ka? Ako ang magbibigay ng clue at kayo naman ang huhula ng tamang sagot. Let's see kung working pa ang memory nyo, ha? Clue number 1. Ako ay isang ilog na nagsilbing tirahan ng isang sinaunang kabihasnan sa Timog Asya. Sino ako? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para makasagot. Ang tamang sagot ay Indus River. Clue number 2. Ako ay isang sinaunang kabihasnan na matatagpuan sa paligid ng Indus River. Kilala sa maayos na lungsod at sistema ng kanal. Sino ako? 5 seconds.
Ang tamang sagot ay kabihasnang Indus. Clue number 3. Ako ay isa sa mga pinakakilalang lungsod ng kabihasnang Indus. May tuwid na kalsada at paliguan. 5 seconds para sa iyong sagot. Ang tamang sagot ay Mohenjo-daro. Clue number 4. Ako ay isa ring malaking lungsod na natuklasan sa kabihasnang Indus. Marami akong matitibay na gusali. Sino ako? You've got 5 seconds. Ang tamang sagot ay Harappa. Clue number 5. Ako ay isang pangkat ng tao na sinasabing sumakop sa kabihasnang Indus at nagdala ng bagong wika at kultura. Sino ako? You've got 5 seconds to drop that answer. Ang tamang sagot ay Aryan. Clue number 6. Ako ang tawag kapag ang kabihasnan ay humina at nawala. 5 seconds challenge activated. Think fast. Ang tamang sagot ay pagbagsak. Clue number 7. Ako ang panahon matapos ang pananakop ng mga Aryan kung saan isinulat ang mga sinaunang aklat ng India. Clock is ticking. 5 seconds. Let's go. Ang tamang sagot ay panahon ng Vedas. Sa topic na ito, hindi lang tayo basta magbabasa. Iintindihin din natin kung paano nabuo ang mga kabihasnan at bakit sila relevant pa rin today. So, fasten your seatbelts kasi magta-time travel tayo. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Alright class, tapos na tayo sa Mesopotamia. Parang dead rails, abandon muna yan. Ngayon, punta tayo sa kabihasnang Indus sa Timog Asya. Dahil sa Indus River, nag-grow sila like sa grow a garden. Ang lakas sa farming at trading. And guess what? May nahukay na kutsilyo, banga at pigurin. Ibig sabihin, advance na sila kahit noon pa. Now, let's zoom in sa isa sa mga pinakabonggang kabihasnan sa Timog Asya, ang kabihasnang Indus. Time frame tayo, it's 2,500 BCE to 1,500 BCE. At ang lokasyon, sa paligid ng Indus River. Ngayon ay bahagi na ng Pakistan at hilagang kanlurang India. Main cities, nandyan ang Mohenjo-daro at Harappa. Oo mga besh, may organized city life na sila noon pa. Let's find out kung paano nila napawaw ang kasaysayan. Tingnan mabuti ang mapa. Let's locate muna mga besh. Ang kabihasnang Indus ay nasa Timog Asya. At grabe, may sukat itong halos na 4 na milyong kilometro kwadrado. Ang surroundings? Check this out! Sa Hilaga, mayroong Hindu Kush, Pamir, Karakoram at Himalayan Mountains. Sa silangan naman ay Bay of Bengal. Sa kanluran
ang Arabian Sea. Lakas makadefended, diba? Mountains sa taas, dagat sa gilid. Parang built-in security system ng kalikasan. Ang bida sa kabihasnang to? Walang iba kundi ang Indus River. Ito ang kanilang main source ng tubig, gamit ang irigasyon at parang ancient highway pagdating sa transportasyon. Kaya, hindi lang basta ilog, life source talaga siya ng buong kabihasnan. Now let's dive into the heart of the Indus life, ang Mohenjo-daro at Harappa. Sabi ni Schaffer noong 1992, part daw to ng tinatawag na era of integration, kung saan nagsimulang umunlad ang mga lungsod at kultura nila. At syempre, may natuklasang Great Bath sa Mohenjo-daro. Hindi pang swimming lang to ha, posibleng may relihiyosong gamit ito. Parang ancient spirituals pa mga besh. Alam niyo ba mga besh? Ang mga lungsod ng Harappa at Mohenjo-daro ay hindi lang basta ancient. May drama rin ang pangalan. Sa Harappa, matatagpuan sa Punjab, Pakistan. Ang Mohenjo-daro ay galing naman sa salitang Sindhi. Ibig sabihin ay Mound of the Dead. O sa Tagalog, burol ng mga patay. Medyo creepy pero interesting. Malalim ang kultura nila at may advanced planning na. May mystery pa. So class, kung mahilig kayong maglaro ng Roblox Bloxburg o Build a City, alam nyo ba na ang mga taga-Indus Valley ay parang OG city builders? Ang grid style nila sa kalsada, parang layout sa Tycoon Games. Ang irigasyon at kanal naman, parang water system management. At syempre, ang public bath like the Great Bath, parang social zone nila. Kung ang Roblox may game pass at building tools, sila naman may real tools at real city planning. Thousands of years ago pa. Legendary, di ba? Pero class, kahit gaano pa ka-legendary ang Indus Valley, unti-unti ring humina ang mga lungsod nila. At isa sa mga teorya, sinakop daw sila ng mga Aryans. Ang mga Aryans ay mga mandirigmang grupo na dumating para palawakin ang teritoryo at kapangyarihan nila. Parang raid mode sa isang Roblox server. Ang goal ay kontrolin ang buong mapa. Siyempre, nagbago ang sistema at kultura sa lugar. Bagong grupo, bagong style, bagong influence. O mga Bessie, kayo naman ang bida ngayon. Get ready with your paper, pen, o kung anong gamit mo dyan. Let's do this! Let's G! Hands-on muna tayo. Teamwork time mga besh! Let's flex your AP skills. Narito ang pangkatang gawain. Mayroon tayong story mapping tungkol sa kabihasnang Indus. Ang pamumuhay na hinupog ng heograpiya. Gamit ang mga napag-usapan nating impormasyon, punan ang story map at sagutin kung paano nakakaapekto ang heograpiya sa pamumuhay ng mga taga-Indus. You have 10 minutes left. Let's go! Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng challenge. Kilalanin natin ang kabihasnang Indus sa mga malalim na paraan. Gamit ang story map template, tukuyin ang lugar, heograpiya, at kung paano ito nakaapekto sa pamumuhay, kabuhayan, at lungsod nila. May tanong dyan tungkol sa ilog. So isipin nyo, kung wala ang Indus River, magiging ganun kaya ka-advance ang lungsod nila? Pwedeng i-pause ang video sa slide na ito para mas mapag-usapan nyo ng buo
bawat bahagi. Sagutan ng template bilang isang team. It's application time! Let's see kung gaano na kayo kasolid sa kaalaman ng kabihas ng Indus. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Think, pair, and share na tayo. Ang ating paksa ay ang kalagayang heograpikal ng kabihas ng Indus at ang epekto nito sa pag-unlad ng kanilang pamumuhay. Sa Think, mayroon kayong 2 minutes. Tahimik na pag-isipan ng tanong. Paano nakaaapekto ang lokasyon ng kabihas ng Indus sa kanilang pamumuhay? Pwede mong i-connect ito sa agrikultura, kalakalan, tirahan, o transportasyon. Sa pair naman, mayroon kang 3 minutes. Makipag-usap sa iyong partner at i-share ang ideas ninyo. Alin ang pareho nyo na sagot? May kakaiba ba na insight sa isa't isa? Sa share naman, 3 to 5 minutes. May pipiliing pares na magbabahagi sa klase. Makinig sa kanilang sagot at maghanda sa follow-up question ni teacher. At ang teacher ay magbibigay ng feedback para mas mapalalim ang pangunawa. Tingnan nga natin kung na-absorb mo na ang mga key points tungkol sa kabihas ng Indus. Check natin kung solid ka na dito. Bakit mahalaga ang lungsod ng Mohenjo-daro at Harappa sa kasaysayan? Pakinggan natin ang sagot ni Luna Blocks. Yes, ma'am! Mahalaga ang Mohenjo-daro at Harappa dahil sila ang patunay na advance na mga sinaunang tao sa Indus Valley. May grid style ang kalsada, drainage system at mga pampublikong paliguan pa. Parang ancient version ng modern cities. Pinapakita po nito na organized, malinis, at may sistema na sila noong paman. Alright, thank you Luna Blocks. Punta naman tayo sa next slide. Ano kaya ang natutunan mo about sa Indus Valley? What's the tea? Anong mga key takeaways mo? Paano mo naunawaan ang kasaysayan ng kabihas ng Indus at ang epekto ng pananakop ng mga Aryan? Pakinggan natin si Mochi. Yes, ma'am! Nalaman ko na maayos ang advance ang pamumuhay sa kabihas ng Indus dahil sa lokasyon nila malapit sa ilog. Pero nang dumating ang mga Aryan, nagbago ang kultura at unti-unting humina ang mga lungsod, ma'am. Alright, very good Mochi. Ngayon naman, it's time for pagtataya. Ready ka na ba? Nice one mga Bessie! Na-explore na natin ang kabihas ng Indus. Parang nakasurvive tayo sa isang historical OB sa Roblox. Nakabuo tayo ng lungsod, nalaman ang gamit ng ilog, at na-meet pa si Great Bath. Good game to mga besh! Pero teka lang, bago tayo mag-log out, may isa pa tayong misyon. Pumasok na tayo sa pagtataya portal. Checkpoint muna para malaman kung talagang ready ka na i-level up ang knowledge mo. I-ready na ang brain cells at paper kasi quiz mode on na tayo.